Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa'yo. Kawitan ng Panginoon sa aming sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa aming sariwain, magliligtas niya sa atin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ginugunita natin si San Padre Pio. Kilala sa kanyang pananalangin, kanyang pagsunod, sa kanyang pagpapakumbaba at pagpapagaling. Nais ng Diyos pagalingin ka. Magpakumbaba tayo. Ang ating mga pagkakasala na humahadlang upang matanggap natin ang pagpapagaling ng Diyos, ang ating mga pagkakasala, ihingi natin ang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na ako'y sala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinakikiusap namin iyong paunlakan ang mga kahilingan ni San Padre Pio na kami pasaganain sa iyong mga kaloob at araw-araw ay pagbigyang makapamuhay sa kapayapaang lubos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas kita bibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal sa kanya ay pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkalat ng di tunay na balita,
at itinampok niya ang matapat na sanlumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang iyaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hallelujah, 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 hallelujah. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Ngayon po ay paggunita kay San Padre Pio. Kilala po sa kanyang pananalangin, malalim na pananampalataya at pagpapagaling. Marami pong mga may sakit, lumalapit kay Padre Pio, humihingi ng panalangin at talaga namang tumatanggap ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Si Padre Pio ay isa sa mga sikat na santo sa mga kabataan ngayon. Nilalapitan, may mga devotion, may mga nobina. Lalo tayong nakapagdadasal sa tulong ng panalangin ni San Padre Pio. At kilala po si Padre Pio sa mga katagang, yung pinakasikat sa kanya, yung pray, hope, don't worry. Pray, hope, don't worry. Kapanalig, meron ka bang sakit ngayon, kapansanan? Meron ka bang malaking problema na hindi mo malaman kung paano susolusyonan? Meron ka bang mabigat na dinadala ngayon na talagang bagsak ka na parang hindi mo na kayang bumangon? Sinasabi ni San Padre Pio, magdasal ka, umasa ka, at huwag kang mag-alala. Magdasal. Pag nagdadasal po tayo, isinusuko natin yung mga bagay-bagay, lahat-lahat isinusuko natin sa Diyos. Kapag nagdadasal po tayo, yung kaya nating gawin, ginagawa natin. Pero yung mga hindi natin kayang gawin, ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Kaya nagdadasal.
yung mga hindi natin kayang gawin, hindi tayo ang gagawa noon, si Lord ang gagawa noon. Magdasal ka. Baka kulang ka sa dasal, kaya nag-aalala ka, kulang ka sa dasal, kaya hindi mo malaman kung anong gagawin sa buhay. Kaya nai-stress ka tuloy. Sabi ni Father Pio, pray. At ang makikita mo ay hindi yung magagawa ng tao, bagkus makikita mo yung napakarami at napakaganda na magagawa ng Diyos. Magdasal ka. Pangalawa, hope. Manalig ka. May magandang magagawa ang Diyos. Minsan po kasi baka tinutuldokan natin ang Diyos. Alam niyo po yung tuldok, pag may tuldok, tapos na. Nalugi. Naku. Hindi na makakapag-negosyo yan kahit kailan. Lugi na eh. Hindi na yayaman yan. Bumagsak sa exam. Naku. Hindi na makatatapos ng pag-aaral yan. Yung letter sender natin kanina, nabuntis. Naku. Wala nang magandang kinabukasan para sa bata na yan. Buntis eh. Bata-bata pa, nabuntis agad. Wala na yan. Nag-away kayong mag-asawa, naghiwalay. Naku, hindi na magkakabate. Hindi na babalik yung asawa mo. Tinutuldukan eh. May sakit. Naku, hindi ka na gagaling. Minsan, nilalagyan natin ng tuldok. Sabi ni St. Padre Pio, pray and then hope. Yung hope po natin, yung pag-asa natin, yung tuldok, magiging quit, magiging kama. Hindi pala tuldok, hindi pa tapos si Lord. Ba't ba nilalagyan mo ng tuldok? Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Oo, nagkamali. Tutulungan ka ni Lord na itama yan. Oo, nadapa. Tutulungan ka ng Diyos para bumangon muli. Sabihin natin na lugi, pero hindi ibig sabihin, hindi na ka na makakabawi. Meron lamang gustong ituro ang Diyos sa iyo. Lahat naman ng matagumpay sa negosyo, lahat po yan dati na lugi. Bumagsak sa exam, baka naman late bloomer. Maraming ganun eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na uunlad, hindi ka na makatatapos ng pag-aaral. Matatapos mo yan. Yung mga pangarap mo, maabot mo yan. Medyo nahinto lang ng konti. Kama. Quit. Hindi tuldok. May gagawin pa si Lord. Magagawa mong tapusin yung sinimulan mo sa tulong ng Diyos. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Opo, yung letter sender natin kanina, nabuntis, 17 years old. Pero may plano pa si Lord para sa kanya. May plano pa si Lord para sa kanyang magiging anak. May plano pa si Lord para sa kanyang pamilya. At yung malaking problema na nakikita nila ngayon, balang araw, babaguhin ni Lord yan. Yung bata, magiging isang napakalaking biyaya para sa kanilang pamilya. Huwag mong tutuldukan. Hindi pa tapos si Lord. Yung nakikita mo ngayon na malaking pagsubok, malaking problema, kung ilalapit mo sa Diyos, kayang-kaya pang baguhin ni Lord. Hindi pa tapos si Lord sa pagbibigay sa iyo ng pagpapala. Hindi pa tapos si Lord para gabayan ka. Wait lang. Akala mo dead end. Akala mo hindi na pwedeng tumuloy. Gagawa at gagawa ng Diyos. God will make a way. Even when there seems to be no way. Gagawa ang Diyos ng paraan. Gagawa ang Diyos ng solusyon. Bibigyan ka niya ng sapat na pagpapala upang kahit anumang balakid na nandiriyan, iyong maharap at iyong mapagtagumpayan. Basta huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Hope. May magagawa si Lord. And then, panghuli nga po, don't worry. Don't worry. Ang taong nananalig sa Diyos, walang lugar ang
pag-aalala. Nasa Bible naman yun, di ba? Anong may dudulot sa'yo? Magandang may dudulot sa'yo ng pag-aalala. Magkakasakit ka lang yan. May stress ka lang yan. At mapupuno ng negatibo ang isip mo, lalo kang walang magagawa. Don't worry. Huwag kang mag-alala. Magdasal ka, umasa ka sa Diyos, ipagkatiwala mo ang lahat-lahat sa Diyos. Di ba kapanalig? Naalala mo, sumasakay ka ng taxi, ng kotse, ng jeep, at nakakatulog ka pa minsan, hindi mo naman kilala yung driver. Sumasakay ka ng eroplano, nakakatulog, relax na relax ka, hindi mo naman kilala yung piloto. Sumasakay ka ng barko. Dati nung nasa isla ako, sumasakay ako ng bangka. Hindi ko naman kilala yung nagdadrive, nagmamaneho ng bangka. Hindi mo naman kilala yung kapitan ng barko. Pero kumakain, relax na relax, nagpipicture-picture pa. Enjoy na enjoy ka. Si Lord nagpapakilala sa'yo. Si Lord, marami ng pagkakataon na dumating sa buhay mo. Si Lord tunay maaasahan na. Mula nung umpisa hanggang sa ngayon, maaasahan ang Diyos. Kilala mo si Lord. Alam mo yung kayang gawin ng Panginoon. Ang Diyos ay maaasahan. Ngayon ka pa ba matatakot? Samantalang yung mga taong nagdadrive ng motor, ng eroplano, ng barko, ng tricycle, di mo kilala, nan mo lang na-meet, relax na relax ka. Kay Lord ka pa natakot. Kay Lord ka pa nag-alala. Sinasabi ng Panginoon, yung sinasabi din sa atin ni Padre Pio, don't worry. Huwag kang mag-alala. God is in control. God is in control. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo. Sa unang tingin, parang mahirap. Sa unang tingin, higanting problema. Sa unang tingin, parang dead end na. Pero hindi pa tapos si Lord sa'yo. Tandaan mo, sabi sa Ebanghelyo, let your light shine. Nilikha ka ng Diyos sa mundo na ito kasi meron kang liwanag na ibabahagi sa mundo na ito. Meron kang kabutihan na maipakikita sa mga tao na iyong makakasalamuha. Meron kang taong pwedeng tulungan. Meron kang tao na mailalapit sa Diyos. Let your light shine. Hindi lumilikha ang Diyos ng basura. Kaya huwag mong isiping wala kang kwenta. Huwag mong isiping basura ka. Hindi lumilikha ang Diyos ng patapon, ng talunan, ng basura. Baka late bloomer nga lang. Wait lang. In God's perfect timing, in God's perfect knowledge, magugulat ka, inihahanda ka lang pala ni Lord. Yung mga sakit na naranasan mo, yung mga kabiguan na dumating sa buhay mo, yung mga problema na hinarap mo, yan pala yung magpapatatag sa'yo. Yan pala yung magtuturo sa'yo sa buhay. Yan pala yung magiging dahilan upang ikaw ay maging mapagpakumbaba, upang ikaw ay maging maunawain at mas mature sa kakayahan mong magmahal. Kung kaya't pag dumating yung saktong oras, perfect timing ni Lord, yung lahat ng natutunan mo sa mga nakaraan mong karanasan, yun pala yung magagamit mo para maging liwanag ni Kristo sa mundo na ito. Just like Padre Pio. Alam po natin yung istorya niya. Napakaraming mga milagro ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Talagang sumikat na sumikat po siya. Kaya lang may mga pagkakataon po, pinagbawalan po siya. Kasi medyo naliligaw na yung mga tao. Baka ang nakikita si Padre Pio na lang, hindi na nakikita ang Diyos. Kaya medyo pinagbawalan siya. Pero ang maganda kay Padre Pio, nandun yung pagpapakumbaba.
nandoon yung obedience. Sumunod po siya. Sumunod po siya. Tapos, hanggang payagan siya ulit. Yun. At nung pinayagan siya ulit, naging maliwanag na sa mga tao, ang nagpapagaling si Jesus. Ginagamit lamang si Padre Pio. Ang mga milagro, ang gumagawa, si Jesus pa rin. Ginagamit lamang si Padre Pio. In God's perfect timing, naganap yung magagandang mga bagay. Buti nilang nandoon yung pagsunod ni Padre Pio. Inihahanda pala siya. Marami ng magagandang nangyayari sa kanya nung una. Pero lalong mas maraming magagandang bagay ang naganap dahil sa pagtitiwala ni Padre Pio sa kalooban ng Diyos. Kasi si Padre Pio nagdadasal. Umaasa sa Diyos. Hindi nag-aalala, bagkus nagtitiwala. God is in control. At ito pong sinasabi sa atin ngayon ni Lord sa pamagitan ni San Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Jesucristo. Ating itutugon, luwalhatian kanawa ng aming buhay, luwalhatiin kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatiin kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang, naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan
ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikhatong ngayon mo, ang mga alay naming nasa dambana, ngayon si San Padre Pio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanya'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagdiningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa makapangyarihan, langit at lupa'y napuno ng kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, nibot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang galis sa nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Honesto, aming Obispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol, San Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubinin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Don't worry, magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po.
Mga kapanalig, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Huwag kang mag-alala, lumapit tayo at tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Padre Pio ng Pietrelcina. Mahal na Padre Pio, tumatawag ako sa iyo ngayon, kasama ng maraming nagmamahal at namimintuho sa iyo. Alang-alang sa mga sugat na iyong tiniis ng maraming taon, bilang pakikiisa sa pagkapakasakit ni Jesus, naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawag para sa mga humingi ng paggaling at pinatatawad din niya ang iyong mga pinatawad. Ang paggaling ng mga may sakit ang katibayan na hindi ka binigo ng Panginoon. Sumasamo ako sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking mga kahilingan. Huwag mo sana akong pabayaan at pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Padre Pio ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala mga kapanalig, ngayon pong kapistahan ni San Padre Pio, muli po bibisita sa ating himpilan, mamaya po ang kanyang relic. Inanyayahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito po sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Paramount Building, Quezon City. Halina mag-alay ng misa at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Tumawag lamang po 8925-7931, local 129, 131 at 137. Mag-text sa numero 0917-631-4589 at makipag-ugnayan sa Religious Department o hanapin si Binibining Rene Jose o Miss Ali Nahe. Magdasal, umasa sa Diyos, huwag kang mag-alala. God is in control. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nagtitiwala sa plano ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba, sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ang hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. Sila'y magpasalamat
sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestis tiais, Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviveque sumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, Santa Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya.
Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalin silinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalin silinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,